Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Natsu Place at shoutout kay User WC9. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,371 hanggang 3,375. Nang lumitaw sina Aaron at Bruce Lee, may kaunting pagdududa siyang Guang Yuan sa kanyang puso. Hindi sila ang mga responsableng tao ng mga luxury goods o ang amo ng Feng Chen. Kasabay nito, sumimangot din si Aaron. Ayon sa kanyang pagtatansya, ang oras na ito ay dapat nang lumitaw si Sugoyaw, ngunit isang estranghero ang dumating. Ano ang problema? Alam mo, ang pamilyang Su lang ang nakakaalam tungkol sa plano ng Feng Chen sa Yuncheng ngayon, at talagang imposible para sa pamilyang Su na ibunyag ang ganoong mahalagang impormasyon sa ibang tao. Paanong may isang taong hindi kilala ni Aaron? Boss, anong ginagawa ng lalaking ito? Bulong ni Bruce Lee kay Aaron. Tandaan mo kung sino ka ngayon, ikaw ang amo ng Feng Chen. Ang Aaron ay nagpapaalala ng isang paraan. Nang marinig ito, itinuwid ni Bruce Lee ang kanyang likod ng hindi namamalayan. Bagamat hindi iniisip niyang Guang Yuan na ang dalawang taong ito ay maaaring makisali sa Feng Chen boss, dahil maaari silang lumabas sa Feng Chen Company sa oras na ito, dapat silang mga tao ng Feng Chen Company. Pagkatapos humakbang, ang nakangiting siyang Guang Yuan ay nagtanong sa dalawa, "Excuse me, ikaw ba ang boss ng Feng Chen?" "Sino ka?" tanong ni Bruce Lee sa malamig na tono, sumulyap lang kay Yang Guang Yuan nang hindi man lang siya tinitingnan. Natigilan sandali si Yang Guang Yuan. Ang lalaking ito ba talaga ang amo ng Feng Chen? Paanong hindi siya kamukha niya? "Hello, my name is Yang Guang Yuan. I'm doing building materials business in Yuncheng. I'm sorry to disturb you today." Nagpakilala si Yang Guang Yuan. Magnegosyo ng mga materyales sa gusali. Lalong kakaiba ang naramdaman ni Aaron sa kanyang puso. Kasabay nito, ang tagagawa ng mga materyales sa gusali, ang taong ito ay hindi katunggali ng pamilyang Su. Paano siya makakapunta dito? "Napakapangahas mo para istorbohin ako." Malamig na sabi ni Little Dragon. Halos matawa si Aaron sa sinabi nito. Hindi niya akalain na napakagaling pala nitong magkunwaring napipilitan. Mukhang hindi masyadong mahirap para sa kanya na umangkop sa pagkakakilanlan ng Feng Chen boss. Si Yang Guang Yuan ay medyo napahiya. Kahit sobrang sama ng loob niya, hindi siya naglakas loob na ipakita ito sa ibabaw. Kung tutuusin, hindi siya masyadong maganda, ngunit siya talaga ang makakapagpabago ng kanyang kapalaran. "I'll compensate you first. I'm here today to hope that the boss can give me a chance to cooperate. Alam ko ang plano ni Feng Chen. You should need me as a partner very much." Sinabi ni Yang Guang Yuan. Bahagyang natigilan si Aaron. Alam niya ang plano ni Feng Chen. Paano ito mangyayari? Bukod sa pamilyang Su, paano malalaman ng iba ang tungkol sa plano ng Feng Chen? Imposible naman. Hindi niya sinabi sa pangalawang tao ang tungkol dito, at sa pagiging lalaki ni Sugoyaw, hindi niya masabi sa kanyang mga kakumpetensya ang tungkol dito, maliban sa masikip ang utak niya. Hindi alam ni Bruce Lee kung paano tutugan sa mga salita ni Yang Guang Yuan. Masasabi lamang ni Han Sanchen, may mga napakahalagang bagay pa ang kapatid ko ngayon. Mangyaring pumunta ng mabilis at huwag sayangin ang kanyang oras. Si Yang Guang Yuan ay isang napakamaitim na tao. Mahirap para sa kanya na tanggapin ang pagtanggi ng iba. Dati, may mga taong ayaw makipagtulungan sa kanya. Nang walang pagbubukod, si Yang Guang Yuan ay gumaganti ng palihim. Gayunpaman, sa harap ng amo ng kumpanyang Feng Chen, wala siyang lakas ng loob kahit may puso siya.
Pagkatapos ng lahat, ang gusali ng opisina ng Feng Chen ay pinamamahalaan ni Moyang, na nagpapakita na ang kanyang relasyon kay Moyang ay dapat na napakahusay. Kung mahuli si Yang Guangyuan na gumagawa ng gulo sa dilim, hindi siya papakawalan ni Moyang ng madali. Isipin ito, masasabi lamang ni Yang Guangyuan, "Boss, bigyan mo ako ng pagkakataon, hindi kita pababayaan." Malamig na umungol si Bruce Lee, pagkatapos ay dumaan sa Yang Guangyuan. Bumalik sa kotse, kinakabahang tinanong ni Bruce Lee si Aaron, "Boss, hindi ko ipinakita ang tunay kong nararamdaman." Walang bagay na ibunyag ang katotohanan, ngunit paano malalaman ni Yang Guangyuan ang tungkol dito? Tumingin si Aaron kay Yang Guangyuan sa labas ng bintana na may naguguluhan na mukha. Dahil ba talaga nalilito si Sugoyaw kaya sasabihin niya ito sa kanya? Kung gayon, ang pangalan ni Sugoyaw ay hindi walang batayan. Kaya niyang gawin ang ganoong katangahan. Si Sugoyaw ay nakahiga pa rin sa isang koma sa ospital sa ngayon. Hindi lang si Aaron ang nalilito sa bagay na ito, kundi pati ang matandang lalaki ni Su ay nag-aalala. Dahil sa isang mahalagang sandali, hindi ko makontak si Sugoyaw. Ilang tawag man ang ginawa ko, walang sumasagot, at kalaunan ay pinatay ang telepono. Galit na galit ito sa matanda. Matagal ko nang sinabi sa iyo na hindi mapagkakatiwalaan para kay Sugoyaw na gawin ito. Hindi ka pa rin naniniwala. Ngayon ay nagsisisi na ako. Sa ganoong mahalagang oras, hindi man lang niya sinasagot ang telepono. Ang matandang babae ng pamilyang Su ay nagreklamo sa matanda na wala siyang pag-asa para kay Sugoyaw, at pinatunayan din ng kasalukuyang pagtatapos na tama ang kanyang ideya. Nagngangalit ang matanda. Binibigyan niya ng pagkakataon si Sugoyaw dahil may congenital advantage siyang makilala ang mga kaibigan ng kanyang amo na si Feng Chen. Pero sinong mag-aakala na magiging ganito? Umalis na ang mga regional leaders ng luxury goods. Tiyak na lumitaw ang boss ng Feng Chen. Si Sugoyaw ay pinalampas ang lahat ng pinakamagandang pagkakataon. Nagpatuloy ang matandang babae, saka huminga ng malalim. Napakaasol ng mukha ng matanda, at nagsimula siyang magsisi na ibinigay niya ito kay Sugoyaw. Sa oras na iyon, tumunog ang telepono, ngunit hindi si Sugoyaw ang tawag, kundi ang eyeliner na inayos ng matanda. Ano ang sitwasyon? Sinagot ng matanda ang telepono at nagtanong sa malalim na boses, kakakontak pa lang ni Yang Guangyuan sa boss na si Feng Chen, ngunit napakalayo ng distansya. Hindi niya narinig ang sinabi ng mga ito. Gayunpaman, kung titingnan ang ekspresyon ni Yang Guangyuan, hindi ito dapat maging magandang resulta. Sabi sa kabilang dulo ng telepono, Yang Guangyuan natigilan ang matanda. Bagamat hindi nagpakita si Sugoyaw, hindi dapat magpakita si Yang Guangyuan, dahil ang pamilyang Su lang ang nakakaalam nito. Paano niya malalaman, boss? Noong una akong dumating narito si Yang Guangyuan, akala ko ay nagkataon lamang, kaya hindi ko sinabi sa iyo ngunit ngayon ay tila na pag-isipan ni Yang Guangyuan. Ang kabilang dulo ng telepono ay nagpatuloy na siya ay lumitaw nang huli hindi makita si Sugoyaw na binugbog ng publiko. Si Yang Guangyuan ay may naisip na ideya na malamang na alam niya ang plano ni Feng Chen, ngunit hindi niya maisip kung paano niya nalaman ito, ano ang problema. Nang makitang hindi masyadong tama ang ekspresyon ng matandang lalaki, nagtatakang nagtanong ang matandang babae. Huminga ng malalim ang matanda at sinabi sa malalim na boses, si Yang Guangyuan. Yang Guangyuan ang matandang babae ay biglang nagpakita ng bakas ng pagkabalisa, at sinabi, paano lilito si Yang Guangyuan? Alam ba niya ang balita? Gusto ko ring malaman kung ano ang nangyayari. Ngayon parang may nagtaksil sa pamilya naming Su. Bakas sa mga mata ng matanda ang kalupitan niya at sinabing, ipagkanulo ang pamilyang Su. Ang tanging nakakaalam ng balita ay ang pamilyang Su na maaaring pumasok sa conference room. Ngayong alam na ni Yang Guangyuan, isang tagalabas, ang gayong mahalagang balita, iisa lamang ang posibilidad na ibinunyag ng pamilyang Su ang balita. Ang proyekto sa bagong urban area ay isang turning point na maaaring magbago sa kinabukasan ng pamilyang Su. Para sa bagay na ito, malaki ang inaasahan ng matanda, ngunit ngayon, hindi lang lumabas ang balita, kundi pati na rin ang kalaban ni Yang Guangyuan sa loob ng maraming taon. Agad na tumaas ang galit sa puso ng matanda. Kahit sino pa iyon, basta't matagpuan niya ito, mapapatalsik siya sa pamilya. Naghinala ka na sinabi ni Sugoyaw kay Yang Guangyuan ang tungkol dito.
Anong mga benepisyo ang makukuha niya sa paggawa nito? Nagdududang tanong ng matandang babae. Ang mukha ng matanda ay nagyelo at sinabing, bakit sa palagay mo ginawa ito ni Sugoyaw? Sa tingin ko ay kabaligtaran mo, dahil kailangang umasa si Sugoyaw dito upang tumalikod sa kumpanya. Hindi niya ito magagawa. Hindi niya ginawa. Paano siya nagtago? Ngayon ay hindi mo na siya makontak. Naiinis na sabi ng matandang babae. Malinaw, ang dahilan kung bakit masasabi ito ng matandang babae ay may malaking pagkiling siya laban kay Sugoyaw, dahil anuman ang lahat ng mga kadahilanan, si Sugoyaw ay ang pinakamaliit na posibilidad na ipagkanulo ang pamilyang So. Sa kabaligtaran, ang ibang mga tao ay malamang na samantalahin ang pagkakataong ito upang kumita para sa kanilang sarili. Hindi ko siya makontak, at hindi ko rin mapapatunayan na nagtaksil siya sa pamilya So. Sabi ng matanda. Walang magawa ang matandang babae. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit biglang naniwala ang matanda kay Sugoyaw. Matapos ang napakaraming taon, hindi ba talaga niya napagtanto kung anong klaseng tao si Sugoyaw? Sa puso ng matandang babae, ayaw niyang aminin ang panganay na anak. Siya diba? Hindi mo ba alam kung kailan mo siya nahanap? Sabi ng matandang babae. Huminga ng malalim ang matanda at kinuha ang telepono. Magdaos ng emergency meeting kaagad, ipaalam sa lahat, at pumunta kaagad sa kumpanya. Ibitin ang tawag, nagsimula ang matanda sa kumpanya. Nais ding malaman ng matandang babae kung ano ang nangyayari, kaya sumama ito sa kanya. Ang lahat sa pamilyang Su ay nakaupo sa conference room, na may pagtataka sa bawat mukha. Biglang nagpulong ng kumpanya, at dapat may nangyaring importante. Ngayon, para sa pamilyang Su, ang matatawag na malaking kaganapan ay ang pakikipagtulungan kay Feng Chen, kaya't nagtataka sila kung nakipag-usap na ba si Sugoyaw sa pakikipagtulungan. Kung gayon, ang posisyon ni Sugoyaw sa hinaharap ay hindi na maihahambing sa posisyon ni Sugwalan. Sa tingin mo ba si Sugoyaw ang nakatapos ng kooperasyon? No, so fast, may kakayahan ba talaga siya? Kung hindi dahil dito, paanong biglang magdaos ng emergency meeting ang matanda? Sa aking palagay, napaka-posible. Kung totoo ito, mapipigilan ba si Sugwalan sa kumpanya? Sa oras na ito, hindi pa dumarating si Sugwalan sa conference room, kaya ang iba ay maingat na nag-uusap. Sa paglipas ng mga taon, ang posisyon ni Sugwalan sa kumpanya ay palaging mas mataas kaysa kay Sugoyaw. Halos lahat ng tao sa kumpanya ay nasanay na sa Sugoyaw bilang isang walang kwentang basura, at maraming matataas na empleyado ang hindi papansinin si Sugoyaw. Pero ngayon, nagbago na ang sitwasyon. Kung makapagsalita si Sugoyaw tungkol sa gayong malaking kooperasyon, tiyak na makukuha niya ang muling paggamit ng matanda. Sa hinaharap, ang kanyang posisyon sa kumpanya ay maliwanag. Hindi nagtagal, lumitaw si Sugwalan na may malungkot na mukha, at ang ibang mga tao ay tumigil sa pagtalakay sa paksa. Kung tutuusin, ang kasalukuyang sitwasyon ay ang lahat ng kanilang haka-haka. Kung nakipagkasundo si Sugoyaw o hindi ay hindi pa rin sigurado, at hindi sila nang ahas na masaktan si Sugwalan ng madali. Ito ay ganap na hanggal na pumili upang tumayo sa linya ng walang malinaw na resulta. Matapos ang mahabang panahon na paghihintay, sa wakas ay lumitaw ang matanda. Nang siya ay madilim, ang kapaligiran ng buong conference room ay naging matigas. Ang iba ay hindi maiwasang mag-isip, ito ba ay kabiguan ni Goyaw? Kung hindi, hindi dapat ganoon kaseryoso at malamig ang ekspresyon ng matanda. Hindi ko inaasahan na may multo pala sa pamilyang So. Ang unang pangungusap ng matanda ay nagpatakot sa mga tao. May insider. Ang pagpupulong ngayon ay isang engranding piging. Kung may totoong insider at nalaman siya ng matanda, may foothold pa kaya siya sa pamilyang So in the future. Hindi maintindihan ng iba, ngunit nagbago ang mukha ni Sugwalan. Ngayon lang niya nakilala si Yang Guangyuan. Paano kaya mabilis na napansin ng matanda? Pinagtaksilan na naman ba siya ni Yang Guangyuan? Isinasaalang-alang ng matanda ang mga pagbabago ng ekspresyon ng lahat, karamihan sa kanila ay nagpakita ng naguguluhang ekspresyon, ngunit si Sugwalan ay may malungkot na mukha. Ito ang nagpapalubog sa puso ng matanda. Mahirap bang matanto na ang multong nagtataksil sa pamilyang So ay ang kanyang pinagkakatiwalaang anak? May nagsiwalat ng plano ni Feng Chen. Dapat mong malaman kung ano ang ibig sabihin ng balitang ito sa pamilyang So. Gusto kong malaman kung anong mga benepisyo ang naibigay sa iyo ni Yang Guangyuan.
Nagpatuloy ang matanda. Guro, alam ba ni Yang Guangyuan ang plano ni Feng Chen? May nagsabi, si Yang Guangyuan ay isang matandang kalaban ng pamilyang Su sa loob ng maraming taon. Kung talagang alam niya ang tungkol dito, magiging malaking dagok ito sa pamilya Su. Dahil ang paraan ng kompetisyon ni Yang Guangyuan ay palaging napakawalan Jia, ang pamilyang Su ay hindi kailanman nawala sa kanyang mga kamay, kung sa pagkakataong ito ay muling matalo, natatakot ako na hindi na magkakaroon ng pagkakataong bumaligtad. At sa sandaling hayaang lumaki si Yang Guangyuan, hahayaan niyang walang tirahan ang pamilya Su sa Yuncheng, ito ay isang nakamamatay na suntok, si Yang Guangyuan ay isang matigas na tao. Kung hahayaan natin siyang makipag-usap tungkol sa plano kay Feng Chen, ang kumpanya namin ay hindi niya matarget sa hinaharap. Sino ang Diablo, ang nangahas na ipagkanulo ang pamilyang Su? Ito ay para hayaan ang pamilyang Su na mapunta sa isang patay na dulo pagkatapos ng lahat, ang mga interes ng pamilyang Su ay may kaugnayan pa rin sa kanilang sariling pag-unlad. Kung wala ang pamilyang Su, hindi sila magkakaroon ng mas magandang pagkakataon na kumita ng pera. Ang matanda ay sadyang binibigyang pansin ang bawat pagbabago ng ekspresyon ni Su Guolan kung ikukumpara sa ibang tao. Nasa puso na niya ang sagot, Su Guolan, wala ka bang sasabihin? Ibinuka ng matanda ang kanyang bibig at saglit na natahimik ang meeting room. Ang mga mata ng lahat ng tao ay nagtipon kay Su Guolan. Nakaramdam sila ng kakaiba na si Su Guolan, bilang pinakamakapangyarihang tao sa ilalim ng pamilyang Su, ay hindi nagpahayag ng anumang mga opinyon sa ganoong mahalagang oras. Ito ay masyadong kakaiba. Siya ba ang multo ng pamilya Su? Dad, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito, at aalamin ko talaga kung sino ang insider. Sabi ni Su Guolan na hindi niya maamin na isa siyang insider. Kung hindi siya pababayaan ng matanda. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!